Minsan pa palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sino po dito ramdam na ramdam niya ang presensya ng Diyos? Amen. At naniniwala siya na ang Panginoon ay nandito sa lugar na ito. Amen? Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, partner, wag mo akong tutulugan. Sabihin mo sa kabila, partner, masaya ako. Katabi kita ngayon. Praise God. Minsan ba, the best clap offering po sa ating Diyos na buhay. Come on, yung para kay Lord na palakpak. Wow. Yung para kay Lord na palakpak. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Bago po tayo mag-start, let us declare our JA1 culture. Sabihin po natin, I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I don't destroy, I build. I am a good follower. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Praise God. Praise God. By the way, meron po ba ditong first-timer? Meron po bang first-timer ngayon lang naka-attend or nanunumbalik? Meron po ako nakita dito. Ang aking pong Ninang Sara Abraham. Oh, welcome po. Welcome back po. Praise God. Si Tatay Jose. Mami. Praise God. At sino po ditong tuwan-tuwa ngayong hapon na ito? Amen? Sino po ditong happy? Amen. Alam ko, ang iba po sa inyo, maraming pinagdaanan in the past days. Ang iba ay napagod, iba't iba ang mga klase na pinagdaanan sa buhay. Or hanggang ngayon, merong pinagtatagumpayan. Amen? Tagumpay ka na. Sabi mo sa atin mo, tagumpay ka na. Amen. 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 So, ngayon po, gusto kong magbigay lamang ng pasasalamat po. Especially sa mga nakitulong po dito po sa nangyari sa atin in the past days, past weeks. So nagkaroon po ng Thanksgiving, 17th year na po, 17 years na po ang JA1 here in Canada. So dito po ginanap sa Edmonton and we are blessed. We are blessed. Amen. Alam niyo po, nakausap ko yung isang taga-BC, taga-British Columbia. Sabi po niya sa akin, Pastor, alam niyo ba, blessed na blessed ang JA1 Edmonton. Sabi ko, bakit naman? Kasi dito po ginanap sa Edmonton ang kauna-unahang, yung bang Thanksgiving. Ito po yung kauna-unahang Thanksgiving na nangyari here in Canada. So tayo ang una pong nagtanim sa mga iba't ibang sulok ng Canada na JA1. Tayo po ang unang nag-bless sa kanila. And sino po dito mga naging part noon? I would like to thank po, especially our worship team, ang mga men's, palakpakan natin si Lord sa buhay ng worship team, men's, women's, ushering ministry. Siyempre, nandito yung napakagaling pong magluto, si Brother Bird. May mga nagtanim po nung August 31st, narinig ko may mga nagtanim ng lechon. I would like to thank you po sa lahat po ng mga nagtanim, nagbigay ng oras. Salamat po sa inyong mga buhay. And I do believe ibabalik ng Diyos higit pa sa inyong inaasahan ang lahat ng inyong tinanim. Amen? Amen? Excited pa ba kayo ngayong araw na ito? Sabi mo sa atin mo, excited ako. Praise God. Praise God. Ayoko na pakahabaan. Dediretso na po ako sa word ni Lord. But before that, gusto kong magkwento sa inyo. Gusto niyo po ba ng kwento? So meron pong man of God na may anak siya. So there is a man of God who has a child and he loves his son so much. Sino po dito may anak na? Mahal niyo po ba ang inyong mga anak? Amen. Ngayon, ito pong man of God na ito, mahal na mahal niya ang kanyang anak at meron lamang siyang tinuro na isang word. Sabi natin, word. Ano ang word na yun? Ang word na po yun ay help. Sabi natin, help.
Sabi po ng man of God na ito sa kanyang son, if you're going to do something and can't do it by yourself, don't hesitate to ask for help. Don't hesitate to ask for help. At ganoon nga po ang ginawa ng bata. Kapag ka may gagawin siya at hindi niya kayang gawin, hindi niya kayang buksan ang pintuan, help. Hindi niya kayang pumunta sa CR mag-isa dahil bata pa siya, help, Dad. Amen? But as time goes by, the father realized that his son is not asking for help anymore. Hindi na po nagsasabi itong anak niya ng tulungan niyo po ako. Kasi may naalala ang kanyang anak na isa pang word. Tanong niyo po sa akin, ano po yun? Lagi palang sinasabi ng man of God na ito sa kanyang anak, ay no. No. Ano po? So tumatak din sa isipan ng bata ang salitang no. No. So kapag may gagawin ng isang bata, kapag ayaw ng magulang, ayaw nitong taong ito, ayaw ng tatay, ang sasabihin niya ay no. Dumating ang time, hindi na nagsasabi ng help ang anak at sinasabi na niya sa kanyang tatay, no, I can do it by my At alam niyo po, napakasakit po nun sa isang magulang kapag hindi na dependent sa iyo ang iyong anak. Can I hear an amen? Kapag kumikilos na ang iyong anak sa sarili niyang diskarte at hindi na siya nag-i-inquire sa iyo, ang hirap, ang sakit din sa pakiramdam. As parents, we train our children to be independent. Can I hear an amen? Tinetrain po natin. Kaya po sabi sa Bible, sa Psalms 127 verse 4, sabi po dito, children born to a young man are like arrows in a warrior's hands. Ang sabi po dito, ang mga anak po natin, kung meron po kayong anak, kung meron po kayong inaalagaan right now, the children are like arrows. Sabi natin arrows. Ano ba sa Tagalog arrows? Yung pangpana to eh. Bakit hinalintulad ang mga anak sa pangpana? Kasi po yung arrows, yan po ay hinahasa, tinetrain. Kasi po darating ang time, yung mga anak po natin, marami at malayo ang mararating kapag sila ay na-train. Can I hear an amen? At walang ibang magte-train sa anak, kundi ang magulang. Huwag po nating ibigay ang responsibility sa iba. Tayo pong mga magulang ang mag-train sa kanila. Ang mga arrows po, kapag sila ay na-train, nahasa, mas malayo ang naaabot ng mga ito. Same thing with our children. Kapag na-train po natin ang mga anak po natin sa mas maayos na kaparaanan, lalo na sa mas makadiyos na kaparaanan, mas malayo ang kanilang mararating. And I do believe, ang mga magulang dito, you want your children na malayo ang marating nila. Amen? Amen? So as parents, we train our children to be independent. It is important that they grow up independent. Can I hear an amen? But for the children of God, it is the opposite. For the children of God, sino po dito mga anak ng Panginoon? Pumalakpak lahat ng anak ng Diyos. Pastor, ano yung, bakit naman opposite? If you want to mature, who wants to be mature? If you want to mature, especially spiritual maturity, you should be increasingly independent on God. Amen? Hindi ka dapat nagiging independent, kundi nagiging dependent ka sa Panginoon. Can I hear an amen? As we mature in faith in God, don't go from dependence to independence, but being independent to God-dependent. Nagigets po ba natin? So this afternoon po, let me share to you po, I entitled this preaching, A Successful Life, a Life Fully Dependent on God. Come on. Hello? Sino po dito gusto niya ng successful life? Ito na po yun eh.
You want a successful life? Gusto mo maging successful ang family mo? Gusto mo maging successful ang iyong ministry? Gusto mo maging successful ang iyong life group? Kung nasaan man ka ngayon, gusto mo maging successful ang iyong business? Ito lang po ang gagawin natin. A life fully dependent on... Yun lang po yun. Pwede na po tayong umuwi. Ano po, mag-tithes and, mag-ano na tayo, pray na tayo ng tithes and offering, then we can go home. Ano po, joke lang. Diretso ko po ito. Amen. Ano bang ibig sabihin, Pastor, ng dependent? Dependent means a state of relying. Sabi ng relying. A state of relying on or needing someone or something for aid, support, reliance, confidence, and trust. Kapag ka sinabi pong dependent, it means you are relying, umaasa ka sa Kanya. You put your trust in Him. And what is the meaning of independent? It means self-governing. It means self-dependent, self-reliant, self-sufficient, and self-supporting. Yung bang hindi mo na kailangan ng tulong ng iba, hindi mo na kailangan ng tulong ng Diyos, kailangan mo lang yung sarili mo. Pastor, kayang-kaya ko na yan. Kahit wala ang prayer, that's okay. Pastor, kahit wala nang word of God, okay lang. Wala na si Lord, okay lang. Kayang-kaya ko na to. Well, I want to tell you, hindi mo kakayanin ng ikaw lang. Kailangan mo ng tulong ng Diyos. Nakakatuwa po. Before we have our 17th year Thanksgiving anniversary, ang supervising pastor, si Doc Jing, nagsabi siya sa amin, magkaroon tayo ng prayer and fasting. But why we need the prayer and fasting? Kasi lahat po ng preparation ay baliwala kung wala naman ang presence ng Panginoon. Amen? Alam niyo po, in this church, baliwala lahat ng ating mga ginagawa kung wala rin naman ang presence ng Diyos at tulong ng Diyos. And for me, as your pastor, hindi ko po kayang baguhin ang inyong mga buhay. Hindi ko po kayang baguhin kayo, pero kayang baguhin kayo ng Diyos. Amen? Kaya kung may aasahan tayo, walang iba kundi ang Panginoong Hesus yun. Amen? 3 pong truths in life. I want to share to you 3 truths in life. We all have limitation. Meron tayong lahat limitasyon. Lahat po tayo may weaknesses. Meron po ba ditong kaya niyang gawin lahat? Kaya niyang lumipad? Kaya niyang lumangoy? Simula dito hanggang Pilipinas. Pastor, kaya ko lang lumangoy sa swimming pool. Okay? Therefore, if we have limitation, if we have weaknesses, therefore, we all need God. Parang nanghina tayo doon. We all need God. Can I hear an amen? Kahit gaano pa tayo kalakas, kahit gaano pa tayo katalino, kahit ano man ang narating natin sa buhay, gaano man kadami ang ating pera sa bangko, kahit gaano man meron tayo ngayon, we still have limits. Merong limits. Lahat po ng bagay meron dito sa mundong ito. No matter how good or expert you are, we still have weaknesses. Kahit po expert ka ng gawin ng isang bagay, dumadating pa rin ang time pumapalya ka. Nagkakamali ka. Ano po? And that's a good thing. Mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo bakit po nakakaranas tayo ng weaknesses, bakit nakakaranas tayo na limitation sa buhay. Hindi natin mapaperfect kasi we are all imperfect. That's the truth. Kahit anumang preparasyon mo, naalala ko nung nag-prepare po kami ng mag-asawa sa kasal, nag-prepare kami. Tapos syempre after ng kasal, di ba, parang ang daming mga magko-comments na, bakit ganun? Bakit ganito? Ang sarap ng food. Yun, di ba? Ang sarap na. Nag-prepare po kami mag-asawa sa kasal. Sabi namin, we did our best. Ika nga doon sa isang kanta, I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Oh. Anong matututunan po natin? 3 bagay po ang gusto kong i-share sa ating lahat. Unang-una, let's acknowledge that we need God. We need to acknowledge that we need God. We need the help of God. Everything that God created has limits.
merong limitasyon lahat po ng kinreate ng Panginoon. I want to share to you these three things. A fish cannot live without water. A tree cannot grow without soil. And a person cannot live without God. Only God can satisfy your heart, can complete you. Kasi po, ang mga tao, lagi pong naghahanap yan ng something na makakapuno sa kanya. Kapag bumili siya ng cellphone, lalo na ngayon, magkakaroon na ng iPhone 17 Pro Max this coming Tuesday. Ayun. Alam na alam. Parang may inabang ka, Pastor. Hindi po ako mahilig. May kasama pang, meron kasi ngayon yung sa Apple. Maka-Apple ka, Pastor. Hindi kami maka-Apple eh. Samsung tayo. Amen? So, dumating po ang time, meron akong kaibigan, akala po niya, magiging masaya na siya kapag meron siyang bagong cellphone. Nung nabili niya yung bago niyang cellphone, malungkot pa rin siya after 2 weeks. Masaya naman siya after 2 weeks, pero after months na paggamit mo, nanawa ka na rin. At naghahanap ka na uli ng something na makakapagpasaya sa'yo. Kaya nakakita ka ngayon ng mga damit. Ang dami ng damit. Sino po dito? Marami ng damit. Sa sobrang dami ng damit, hindi na nasuot lahat. Yung iba may tag pa. Pastor, sale kasi ngayon. Ang dami natin binili. Alam niyo po, malapit na mag-Christmas. Gusto ko na po kayong pangunahan. Kasi po, every Christmas, tayo po ay nagtatanim sa mga pastors doon po sa Pilipinas. Ano po, kahit magkano, because we want to bless pastors in Philippines. Amen? So, darating po, I think mga next week, mag-start na ulit tayong mag-bless, mag-ipon tayo ng pang-bless natin sa ating mga pastor in Philippines para hindi na on the spot na December, pastor, ang laki ng para po unti-unti tayo po ay nakakausad. Amen po ba? Amen. Alam ko naman pong alam na natin ito. Amen. Balik po tayo doon sa So, wala pong bagay na makakapuno sa atin. Here on earth, walang bagay na makakapuno sa atin, kundi ang Diyos lamang. Amen? The wind, the water, and the ground are each designed by God with distinct physical properties that define their limits. Kahit po ang wind, ang water, ang ground may limits. Can I hear an amen? Even day. Alam niyo po ba ang araw? Nare-realize po ba natin ang araw? Every day has a limit time of hours. Ilan po ang hours per day? 20, 24. 24 hours. So hindi po pwedeng gawin 25 kasi yun po talaga may limit ang hours. Ang week po has a limited time of days. Ilan po ang day per week? 7. Hindi mo po pwedeng gawing 8, 9, 10. At gusto ko 10 days ngayon yung week ko. No, hindi po pwede. Yun talaga ang dinisenyo yan ng Panginoon. Human being. Sabi mo sa atin po, human being. Human beings are designed by God with limits. The gender has a limit. Ang gender po may limit. Ano ang limit ng gender? Man and woman. Ano po? Ang tao may limit din sa strength. Kaya po, kapag kapagod na, kailangang magpahinga. Sabi mo sa tabi mo, magpahinga. Yung iba, puro pahinga. Ang tao po may limit din ang kanyang wisdom, may limit din ang tao sa kanyang talent. Kaya kahit anong gawin ng isang tao, gustuhin ko man pong lahat ay nandito sa worship team. Limitado eh. Praise God. Praise God po. Praise God dahil limitado pati ang ating talento. Dahil alam natin na hindi tayo para doon. Oh, biglang may naging, amen. May naririnig. Hindi na nga na. Amen. Every human being has limits, and the only unlimited being is the Lord Almighty. Palakpakan po natin ang Diyos. Whew. Thank you, Lord. Isaiah 40:28. Have you not known? Have you not heard? The Lord
is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. Siya ang simula at siya ang katapusan. Sabi po dito, He does not faint or grow weary. Hindi napapagod ang Diyos. Sabi po sa kanta ni Gary V, hindi natutulog ang Diyos, and that is correct. Hindi po natutulog si Lord. Wala po siyang limitasyon. Sabi po dito, His understanding is unsearchable. Alam niyo po, there is a lot of questions na merong pwedeng itanong ka right now. Bakit po, Pastor, bakit yung mga batang musmos, sila yung dun sa Middle East, sila yung namamatay, nagugutom. Hindi ko po kayang sagutin lahat ng bagay. Pero one thing I do believe, kaya kang sagutin ng Diyos. Because He is unlimited. Sabi po dito sa Isaiah 40:29, tuloy po natin ang verse, He gives power to the faint. He gives power to the one who is weary. Sa mga taong pagod na, sa taong pagod na pagod. Pastor, pagod na ako. Ang sabi po dyan, and to him who has no might, He increases strength. Ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan. He is your source, kapatid. He must be your source. Walang iba kang po pwedeng pagkatiwalaan or asahan, kundi ang Diyos lamang. Why? Kasi po ang strength ni Lord ay walang katapusan. Amen? Isaiah 40:30, even youths, kahit ang mga kabataan, shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Palakpakan natin ang Diyos. God has no limits to His strength, but we do. Amen? Ang Diyos, walang limit ang kanyang lakas, pero tayo pong mga tao, meron tayong limit. God has no limits of time, but we do. Amen? Ang sabi nga po sa Bible, sa 2 Peter 3 verse 8, with the Lord a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Then I realize, pwede ka palang i-bless ng Panginoon ng on the spot. Hindi mo na kailangan paghirapan for a year. Pwede kang i-bless ng Diyos right now. Why? Kasi hawak ni Lord lahat ng bagay. Pwede kang tulungan ng Diyos sa iyong mortgage. Amen? Akala ng iba, 25 years pa, pastor. Pero sinabi sa Bible sabi dito, with the Lord, a day is like 1,000. So, ang Diyos, kaya niyang pabilisin ang lahat ng bagay. Kung magtitiwala ka sa Kanya. Amen? God has no limits to His wisdom, but we do. God has no limits to His control, but we do. God does not age. Hindi po tumatanda ang Diyos, but we do. Aray ko po. Tingnan mo ang katabi mo. Sabi mo, pabata ka ng pabata. Yes. Hindi naman halatang umiidad. God has no limits, but we have many limitations. Can I hear an amen? One part of the history of Russia, sa Russia po, when the communists took Russia, they tried to change 7-day cycle to increase productivity. So, yung pong 7 days, change po, pinalitan nila ng I think 10 days. Ano po? They made their work for 10 days instead of 7 days. At ang Russia po, they conducted experimentation for 12 years po nilang ginawa yon. Imagine that. Kailangan daw 10 days lagi nagtatrabaho. Bakit nila ginawa yun? Kasi gusto po nila ang kanilang economy ay tumaas. Nagtrabaho sila na nagtrabaho, then guess what? Ano pong nangyari? The animals began to sick. And the people began getting sick as well. And the productivity went down.
Nung pong ginawa nila yon. Bakit nangyari yon? Bakit hindi nagtagumpay? Kasi po, inalis po nila ang disenyo na ginawa ng Diyos. Merong design na ginawa si Lord. Huwag po nating palitan. Amen? After 12 years of experimentation, ano pong nangyari? They went back to 7-day cycle and 6-day cycle of work, 1 day of rest. Alam niyo po, I realize God knows our limits and weaknesses. Kaya po ginawa din niya yung 7th day, which is the Sabbath day, para po tayo ay makapag-recharge, para po tayo ay makapagpahinga. Amen? Hindi po against si Lord sa pagpapahinga, kapatid. Dahil alam ni Lord, may limitasyon ka. Or else, ang katawan mo ang bibigay. Amen? Kaya wisdom din, kapatid. Ginawa ng Diyos ang Sabat para makapagpahinga tayo. We need to rest for our normal daily work to rejuvenate our physical and spiritual health. Sino po dito naniniwala kapag pagod na pagod ka, hindi ka makapag-isip ng tama? Kapag pagod ka, lagi kang galit. Why? Pagod ka eh. Lalo na kapag gutom ka. Kaya po kailangan talaga nating mag-recharge. Sabbath day reminds us that we need rest. Noong bata ka pa, nakakayanan ng iba matulog hindi matulog ng 1 or 2 days. Tama ba? Yung iba sa inyo, hindi natutulog 1, 2 days, hindi natutulog, lagi mulaga, nakaganyan. Hindi natutulog. Pero ngayon medyo umiidad-edad na hindi na kaya din yung gayon eh. Amen. Ano po, kailangan na pag minsan kailangan na ng power nap na sinasabi. Power nap, yung iba tatlong power nap per day. Magnanap 9 o'clock, mamaya 1 o'clock, mamaya 4 o'clock. Ano po, power nap talaga. Or hindi ko alam kung power nap ngayon. And sleep, yung po nga, pag-deprive ng ating sleep leads to trouble. Sa search po na aking natutunan, kapag po kulang tayo sa tulog, nagkakaroon ng memory issue ang isang tao. Amen? Kapag kulang sa tulog, yung mood natin madaling magbago. Kaya kapag pabago-bago ang mood, sabihin mo sa katabi mo, matulog ka muna. Matulog ka muna. Kaya po, kaming dalawang mag-asawa, pagka tumataas ang boses ko, alam na ng misis ko, matulog ka muna. Amen? Kapag po kulang sa tulog, prone sa accident, prone sa injury, nagwi-weak ang ating immunity, may high blood pressure po kapag kulang sa tulog. Tumataas ang risk of diabetes kapag kulang sa tulog. Nagkakaroon ng weight gain daw po kapag kulang sa tulog. Sabi mo sa katabi mo, kulang ka lang pala sa tulog. Kulang ka lang pala sa tulog. Ano po? Nagkakaroon po ng risk of heart disease, mental health problems, and sleep disorders. Pasabi po sa katabi mo, magpahinga ka din. Then, Pastor, why we have limitation like that? Bakit meron tayong limitasyon kahit sa ating sariling lakas? I want to tell you these things. All of our limitations and weaknesses and imperfections are designed by God to draw us to come and lean on Him with humility, dependence, gratitude, obedience, and worship. Kapag ikaw po ay nakakaranas ng weaknesses, bakit ganun, Pastor? Nadapa uli ako. Bakit ganun? Talagang ginawa yon ni Lord na meron kang kahinaan para ma-realize mo at mas lalo kang dumepende sa lakas ng Diyos. Amen. At masabi mo, Panginoon, salamat po sa kalakasan na binibigay mo sa akin. Gratitude. Lord, I thank you, Panginoon, because you are the one who provide sa aming family. Panginoon, di ko kaya, pero kaya mo. Amen. Nagigets po ba natin yon? Even when you feel strong and all seems well, keep depending on God. Kahit na okay lahat ng bagay, keep depending on God. Your health, productivity, your success in life should produce deeper gratitude and worship,
not self-reliance and pride. Ano po, kahit na tayo okay, doon tayo nga mas lalong magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat Panginoon dahil patapos na ang utang na babayaran ko. Amen. Lord, tapos na Panginoon yung sasakyan, Panginoon, na 7 years namin na binayaran. Lord, salamat Panginoon. Lord, I thank you, O God, because sa lahat po ng bagay, kayo po ang nag-provide at biyaya mo lamang why I am here. Nawawala yung pride. Amen? Because there is a temptation to find pride in our abilities and accomplishments. Nagkakaroon po, pwedeng magkaroon ng pride kapag ka ayos ang bagay. Dahil ko yan eh. Alam mo kung bakit ayos yan? Dahil ko eh. No. Nagkakaroon ng temptation of pride, which is hindi dapat ganon. Dapat ang balik ay sa Diyos. Lord, salamat po sa biyaya mo. Wala akong kayang ipagmalaki kundi ang biyaya ng Diyos. Amen? Amen. May we never forget that every cell in our body, every neuron in our brain is dependent on God. Isa lamang neuron or isa lamang ugat ang pumutok sa ating utak, tayo pong lahat ay, alam nyo na, wala tayong kayang ipagmalaki. May kakilala po ako, ang lakas-lakas niya, pero bigla siyang na-stroke. And after that, hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. At nasabi ko, Lord, tunay nga, wala kaming kayang ipagmalaki. Kasi kahit sa isang iglap, po pwedeng mawala lahat. I cannot make my lungs work. I cannot make my kidneys work. I cannot make my heartbeat work. Only God can. So I keep on depending on God. Amen? Mas lalo tayo mag-depend sa Panginoon. Sa isang taong self-reliant or self-dependent, kapag dumating ang unexpected or unwanted plan, alam niyo po kapag ka self-reliant or self-dependent ka, tapos may dumating na isang unexpected na problema, anong nangyayari sa kanila? Most of them panic. Why? Because a self-dependent person panic when they face unexpected or unplanned things because they reminded how small and limited the things they can do. Nare-realize nila, limitado nga pala ako. Meron kang gustong gawin. Alam niyo po, kaya pala ang tao ay naiinis. Tanong niyo po sa akin kung bakit. Kasi gusto na pala ng tao kontrolin lahat ng nangyayari. Kaya kapag naiinis ka, let us assess ourselves. Gusto mo nang kontrolin lahat ng bagay. Gusto mo nang kontrolin, which is hindi mangyayari. Ibigay mo na lang kay Lord. Kapag ka naiinis ka na uli, naiinis ako kasi nga gusto mong kontrolin lahat ng bagay. Hindi mo kayang kontrolin lahat ng bagay. I-surrender mo kay Lord. And you will have peace. Amen? Weaknesses and limitation have purifying effect to expose the danger of self-reliance. Amen? And praise God for limitation and weaknesses that we have because God is using these tools to redeem us and lead us back to Him again and again. Kapag ka nangihina ka ng muli, marirealize mo at ipinaalala sa iyo ng Diyos, anak, may limit ka. Ako, wala. Sa akin ka dumepende. Amen? Amen? Let us acknowledge our need for God. Can I hear an amen? Pwede bang sabihin natin, Lord, sorry for the independent spirit. Amen? Pwede tayong humingi ng tawad sa Panginoon mamaya, paglabas natin, pagpunta natin sa ating mga sariling tahanan. Before we sleep, let us assess ourselves. Maybe you are depending sa sarili mo ng lakas or sa sarili mo ng knowledge. Amen? We need God. Can I hear an amen? Number 2, move from self-dependence to God-dependence. Move from self-dependence to God-dependence. John 15 verse 5, Jesus said, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me,
you can do, apart from God, you can do nothing. One day, there was a man asked his pastor. At sabi po nung man, Pastor, if apart from God, we can do nothing, why are the corrupt people also experiencing abundance? Medyo mahirap na tanong po yun. Eh sabi dito, apart from me, you can do nothing. Ang tanong po ng tao, Pastor, bakit yung mga kontraktor sa Pilipinas? Nakakaranas ng abundance. Ako, hindi naman ako nagdadaya. Ayos na ayos naman ang aking trabaho, pumapasok ko, on time nga ako pumasok. Bakit di ako nakakaranas? Alam niyo po, madami tayong kilala na wala naman silang Jesus sa puso nila, pero madami silang nagawa para umunlad. Right? But, ang sinasabi po dito na you can do nothing without me is ito po, without relationship or reliance on Jesus, we are incapable of bearing fruit that will last. Sabi natin, will last. Kapag po sinabi kong will last, it is for eternity, hindi lang panlupa. Ang sinasabi po dyan ng Diyos, you can't do anything without my help. Ito, ang sinasabi po dyan ng Diyos is for eternity na reward na kaya niyang ibigay sa bawat isa sa atin. Can I hear an amen? Sabi po dyan, we are incapable of bearing fruit that will last until eternity and accomplish anything truly meaningful for God's kingdom. Kaya po kung may nakikita kayo, bakit yung pinagpapala kahit wala si Jesus sa kanyang puso? Well, ibang kingdom ang ating pinaglilingkuran. Kingdom ng Diyos, which is for eternity. Hindi lang pang lupa. Can I hear an amen? Matthew 16:26. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Ano ngayon, kung ang dami mong narating, kung wala naman si Jesus sa puso mo, hindi ko sinasabing mali ang may marating, hindi ko sinasabing mali ang maging milyonaryo, hindi ko sinasabing mali ang magkaroon ng bahay, hindi ko sinasabing mali ang magkaroon ng bagong sasakyan. Ang sinasabi ko, kailangan i-include din natin ang Panginoon. Huwag nating kalimutan ang Diyos. I want to say to you something, abundance is not a problem. Money is not a problem. It becomes a problem when you start depending on it rather than God. Can I hear an amen? Kapag ka masyado ka nang dumedepende sa mga bagay dito sa mundong ito, which is limited, which is, pwede kang masaktan, masyado kang dumedepende sa boyfriend mo, which is, pwede kang masaktan, masyado kang dumedepende sa asawa mo, na lagi kayo nag-aaway, masyado kang dumedepende sa anak mo, na po pwedeng magpakasal at maiwan ka. Amen? Pastor, sa sakit ng sinabi mo. Which is true. Right? Dumepende ka kay Lord. Hindi ka mabibigo. Palapakan mo siya. Come on. Hallelujah. Sino po dito may natututunan? Hallelujah. There was a story in the Bible. It is the story of Joshua, the Israelites, and the Gideonites. Ang nangyari po dito, si Joshua and the Israelites experienced victory after victory after victory. Sino po gusto nun? Amen? Victory after victory. Naranasan po yan ni Joshua at ng mga Israelites. Nakapasok po sila sa promised land. But something happened. Joshua 9 verse 9. Babasahin ko po sa inyo. Ang nangyari dito, may pumasok po. Ang mga pumasok po dito ay ang mga Gideonites. Ano po? They answered, your servant have come from very distant country. We have heard of the might of the Lord your God and of all He did in Egypt. Narinig nitong mga Gideonites. Ano po? Narinig nila kung paano tinulungan ng Diyos itong mga Israelites at si Joshua na makalagpas sila sa Egypt. And verse 10 says, we have also heard what He did to the two Amorite kings, east of the Jordan River, King Sihon of Heshbon, and King Og of Bashan.
Verse 11, so our elders and all our people instructed us, take supplies for a long journey. Go meet with the people of Israel and tell them, we are your servants. Sabi natin, we are your servants. Please make a treaty with us. Nakikipag-isa po ito pong mga taong ito sa kina Joshua at sa mga Israelites. Makikipagtulungan. Hindi nyo kami kaaway. Yan po ang sinasabi ng mga taong ito. And verse 12 says, this bread was hot from the ovens when we left our homes. But now, as you can see, it is dry and moldy. Verse 13, these wineskins were new when we filled them, but now they are old and split open, and our clothing and sandals are worn out from our very long journey. Ito po mga taong ito, dinideceive si Joshua at ang mga Israelites. Ano pong nangyari? In verse 14, it says here, so the Israelites examined their food, and they did not consult the Lord. Alam niyo po, ang mga nangyari kina Joshua at sa Israelites, dire-diretsyong victory. Pero nakalimutan nila. Dahil sa sanay na sila sa victory, nakalimutan nilang dumepende na rin sa Diyos at dumepende na sila sa sarili nilang lakas. Aba, ay kayang-kaya namin ito. Sanay na kami sa mga ganitong tao. Yun po ang sinasabi ni Joshua at ang mga Israelites. So, dahil sanay na sila sa victory, nakalimutan nilang mag-consult sa Diyos. I want to tell you something. Joshua and Israelites only relied on what they could see, only on what they could hear or touch from the Gideonites, and their senses failed them. I pray gaano pa tayo kagaling or ka-expert sa isang bagay, we will put God first in everything. Gaano pa tayo ka-expert sa anumang bagay, we will put and we will consult to God first. Ask God first. That is why Genesis 1 verse 1 says, in the beginning, God. Amen? In the beginning of your day, start with God. In the beginning of your plans, start with God. In the beginning of your family, start with God. Kapatid, in your ministry, start with God. In your business, start with God. Because kapag hindi si Lord ang naging simula, ang susunod dyan, hindi na tagumpay. Pero kapag kasama mo ang Diyos, laging tagumpay yan. Kapatid, Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path you will take. He will guide you which path you will take. Kapatid, can I hear an amen? Huwag natin kalimutan ang Diyos. Huwag natin kalimutan i-acknowledge, Lord, kailangan ka po namin. Ayokong kalimutan, Panginoon, na kailangan ka po namin. Amen? Move from self-dependence to God-dependence. Speaking of self-dependence, speaking of self-reliance, there was a man in the Bible who depended on his own strength. His name was Jacob. Ito pong si Jacob, depende siya sa kanyang sariling lakas. He had a twin brother named Esau. So ito pong si Jacob, mayroon siyang kakambal, ang pangalan ay Esau. At ang panganay po ay si Esau. Ano po? They are the children of Isaac and Rebekah. So Jacob means heel grabber. Kapag po sinabing Jacob, dito po sa Bible, heel grabber po ang ang ibig sabihin nito. Bakit heel grabber? Kasi po, unang lumabas, itong si Esau, gusto niyang hilahin. Mas gusto niyang mauna. Ano po kaya po Jacob, ang kanya pong name? Si Jacob po ay lumaking manipulative. Si Jacob po ay lumaking cheater, dishonest person. He took advantage of his brother by getting Esau's birthright.
he deceived his father and stole Esau's blessing by pretending that he was Esau. Alam ko namang alam nyo na yon. Nagpretend si Jacob na siya si Esau. Pinapunta ng nanay ni Jacob, si Jacob sa kanyang tito na si Laban. Dahil nga po nagkagulo, dahil niloko ni Jacob ang kanyang tatay, kinuha ang blessing ni Esau, nalaman ngayon ni Isaac na hindi pala yun si Esau, kundi si Jacob pala yun. So nagkagulo. At nagalit itong si Esau, syempre kinuha sa kanya ang blessing. Nagalit si Esau, at ang nanay, sinabi kay Jacob, pumunta ka doon sa iyong tito na si Laban. Umalis si Jacob at nagkaroon siya ng asawa doon sa lugar ni Laban. Hindi lang isang asawa ang kanya napangasawa, kundi dalawa. At magkapatid ang kanya pong napangasawa. Pastor, kalooban ba ni Lord na maraming asawa? Hindi po. Ano po nangyari kay Jacob? Ano nangyari kay Jacob? Lumaki ang family ni Jacob pero magulo. Lagi pong merong consequences. Ang daming decision na ginawa ni Jacob pero dahil gusto niya man's effort, gusto niya sa sarili niyang lakas, ang gulo po ng kanyang family. Lumaki ang family ni Jacob magulo. Ito ay dahil sa ginawa niyang mga bagay into his own decisions. Without the help of the Lord, Jacob wants to be blessed in human efforts or in his own way. Yan po ang nangyari kay Jacob. And after 20 years, sabihin natin 20 years. So 20 years ang nangyari. 20 years ang lumipas. God gave Jacob the desire to go back to his hometown. May nangyaring kaguluhan sa lugar po ni na Jacob that time. His present circumstances had become unbearable at ang dami pong naging conflict sa buhay po ni Jacob. Habang nagtatravel sina Jacob kasama ang kanyang pamilya pabalik sa kanyang hometown, dumating ang isang messenger ni Jacob at sinabi sa kanya, paparating ang kapatid mo na si Esau with 400 men. Ano nga pong ginawa ni Jacob kay Esau? Inagawa ng birthright, inagawa ng blessing. At syempre, nalaman ni Esau, babalik si Jacob. Panigurado, galit na galit si Esau. Ikaw ba naman, agawan ka? Sino po ba dito ang matutuwa kapag ninakawan ka? Meron ba dito tuwan-tuwa? Ay, ninakawan ako. Okay sa akin. Siyempre, galit na galit ka. Ano ba yun? Ninakawan ako. At nasa isip ni Jacob, hala, pupunta dito ang kapatid ko with 400 men. At iniisip ni Jacob, paano na to? Papatayin kami ni Esau. Anong ginawa ni Jacob? Naisip ni Jacob na manalangin. Sabihin mo sa katabi mo, mag-pray ka. So nag-pray si Jacob at sinabi niya sa Panginoon, Lord, nangako ka that you will bless and deliver me from my enemies. Paparating Panginoon, ang kapatid ko, papatayin kami. Lord, help me and deliver me. Ano nangyari? After prayer, ginawa pa rin ni Jacob yung sarili niyang diskarte. Hindi pa rin siya nag-consult sa Panginoon, Lord, give me wisdom. Ano bang kailangan kong gawin? Ang ginawa ni Jacob, yung kanya pa rin sariling diskarte. Yung kanyang sariling strategy. Ang naisip ni Jacob, magbibigay ako ng gift kay Esau para lumambot ang kanyang puso. Ang ginawa ni Jacob, pinauna niya ang kanyang mga kamag-anak na hindi niya favorite. In case patayin ni Esau, yung mga taong yon, okay lang kay Jacob kasi hindi naman niya favorite. Ano po? After he did that, Jacob finds himself alone in Jabbok stream. Basahin po natin. Genesis 32 verse 24. So Jacob was left, ano daw? Alone. Alam niyo po, kapag dumating ang time na tayo ay nag-iisa na lang, that is the best time na magpakilala ang Diyos. Amen? Doon sa mga time na nare-realize mo, bakit ganun? Para mag-isa na lang ako. Gustong magpakilala sa iyo ng Diyos. At ano nangyari? And a man wrestled with Jacob till daybreak. Yan po ang nangyari.
when the man saw, nasa ba tayo? Verse 24. When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip, so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Ang iba pong translation, nakalagay po doon is the angel of God. Ang iba naman ay ang Diyos ang nakalagay. Whether it is the Lord or the angel, it doesn't matter. Ano po, it doesn't matter. Ang title po kasi nitong text nito is Jacob wrestled with God. The man wrestled with Jacob. Andiyan pa ba kayo? So the man wrestled with Jacob. It is not Jacob who wrestled with man. Why? Bakit yung man ang nakipag-wrestle kay Jacob? Because God has an agenda for Jacob. Merong agenda ang Diyos kay Jacob. Kapag ka nag-iisa ka kapatid, may agenda si Lord sa'yo. May gustong ipaunawa ang Diyos sa'yo, kapatid. Si Jacob na full ng dependence sa kanyang sarili. Si Jacob na full of pride and thinking ni Jacob, palagi siyang panalo. Alam niyo po ang ginawa ng Diyos kay Jacob na puno ng pride, na iniisip niya, kaya kong gawin lahat ng bagay sa sarili kong lakas. Anong ginawa lang ng taong nakipag-wrestle sa kanya? When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's. Hindi naman binali eh. Hinipo lang. Alam niyo po, sa isang hipo ni Lord, pwedeng mabago ang sitwasyon natin. Amen? Alam niyo po, itong si Jacob na full of pride, hinipo lang ng anghel or ng Diyos ang kanyang hip, at ito po ay na-dislocate. Na-dislocate po ito. Sa isang iglap, pinarealize ng Diyos, Jacob, you have limitation. Tama na ang self-reliance. Tama na, Jacob. Sinasabi ng Diyos kay Jacob, tama na, Jacob. Tama na sa sarili mong lakas. Tama na. A simple touch of God can dislocate a bone. It was there that God had break him physically and spiritually. It made Jacob physically weak, but spiritually strong. Na-realize si Jacob, oo nga no, may limitasyon ako. May limitasyon ako. And sometimes, the blessing is the limp. Sometimes, the blessing is the circumstances that God allow us to experience for us to realize that we need to depend on Him. Kapatid, sometimes yun yung blessing ni Lord. Pag minsan kasi inisip natin yung blessing, yung punong-puno ka ng pagpapala. Alam niyo po, sometimes ang blessing ni Lord, yung meron kang pinagtatagumpayan right now. Kasi nare-realize mo, Lord, kailangan kita. Panginoon, kailangan ko po kayo. And it is a blessing. Magpasalamat ka pa rin, Lord. Salamat, Panginoon. Meron akong pinagtatagumpayan right now. Nare-realize ko ngayon na kailangan kong dumepende sa iyo. Jacob was limping for the rest of his life. But I believe when Jacob was limping, he also remembered that he couldn't trust his own strength anymore. Rather, he need the strength from the Lord. Come on, palakpakan mo si Lord. Nagets po ba natin? I hope nagets po natin. Genesis 32 verse 26, then the man said, let me go, for it is daybreak. But Jacob replied, I will not let you go unless you bless me. The man asked him, what is your name? Ang sabi ng Diyos, what is your name? Same thing na nangyari po. Bumalik uli, na-remember uli ni Jacob ang nangyari noong niloko niya ang kanyang tatay. Tinanong ni Isaac, ikaw ba yan, Esau? What is your name? Is it you? At sinabi ni Jacob, yes, Father, I am Esau. Same thing, pinarealize uli ng Diyos kay Jacob. Aamin ka ba, Jacob, na ikaw talaga yan? Aamin ka ba? Alam niyo po, there are times na hindi tayo makaamin sa Diyos. But
I want to encourage you po, pwede kang magpakatotoo sa Diyos at sabihin sa Kanya, Lord, ito po ako ngayon. Pagod po ako right now. Hirap po ako right now. I need your help. At sinabi ni Jacob, it is me, Jacob. Sinabi niya ang tunay niyang pangalan. Hindi na siya nag-pretend na siya si Esau. Kundi sinabi niya, Lord, this is me, Jacob. I am a deceiver. I am a cheater. And most of the times, nagpe-pretend tayo. Kahit pagpunta dito sa church, nagpe-pretend tayo, okay lang tayo. Kinakamusta tayo, kamusta ka na? Okay lang, pero ang totoo, hindi ka okay. Alam niyo po, kay Lord, hindi mo kailangan mag-pretend. Pwede kang magpakatotoo at sabihin sa Kanya ang tunay mong kalagayan. At siya ay ready pagalingin ka, tanggapin ka, baguhin ka, from glory to glory. Come on, palapakan mo si Lord. Genesis 32:28, then the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. Israel means God rules. Israel means hindi ka na Jacob ang magro-rule sa sarili mo, kakayanan, kundi Diyos na ang magro-rule sa iyong buhay. Kaya ang susundin mo ay ang Diyos, hindi na ang sarili mong kaparaanan. Amen? Alam niyo po, hinihintay lang tayo ng Lord na sabihin natin, Lord, ikaw na maghari sa buhay ko. Lord, pagod na ako, dumiskarte sa sarili kong lakas. Ikaw na, Panginoon. Kaya number 3 po for our last point, in our weakness, God's grace and power are displayed. In your weakness, God's grace and power are displayed. We are people who want to show strength. Tayo pong mga tao, we want to show strength. Gusto po natin ipakita lang yung maganda. Kapag ka nagsiselfie tayo, kapag ka syempre medyo mataba yung tignan, hindi natin ipopost. Amen? Pagka may nag-selfie, ay wag yun ang i-post mo, ito. Mas maganda yung angulo. In Gen Z po, pag minsan, di ba merong word ang Gen Z, yung flex. Kaya pineflex mo. Gusto mong i-flex lang yung maganda. Ano po? Ayaw mong i-flex yung totoo. Amen? Amen? Alam niyo po, sa ating pong mga anak ng Diyos, sa mga tumanggap sa Panginoong Hesus, we do not have to think like the world thinks. We can rejoice in our weaknesses because that is where God's power can flow. Doon po sa weaknesses natin, doon kumikilos ang pagsama ng Diyos at ang kanyang biyaya. 2 Corinthians 12 verse 10, ito po ang sinabi ni Apostle Paul, that's why I take pleasure in my weaknesses and the insults, hardships, persecutions, and trouble that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. When we admit our weaknesses, God's strength and power are displayed. Amen? Kapag ka inadmit natin sa Panginoon ang ating weaknesses, nadi-display ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinabi mo kay Lord yung tunay mong kalagayan, sinabi mo sa Kanya, Panginoon, ito po ang kalagayan ko ngayon. Lord, may tinatago ako na kasalanan na ginagawa ko po. Alam kong alam na ni Lord yon. Hinihintay ka lang niyang lumapit sa Kanya at i-admit, Lord, pagod na po ang aking emosyon. Pagod na po, Panginoon, ang aking isip. Mentally. Pwede ka lumapit kay Lord. Pwede mong sabihin sa Kanya. Nakakatuwa si Apostle Paul. Inadmit ni Apostle Paul, Lord, alam ko mahina ako. Alam ko may pinagdadaanan ako. Pero in these moments na may pinagdadaanan ako, mas lalo kong nare-realize ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Na kailangan ko po, Panginoon, ang iyong biyaya. Kailangan ko po, Panginoon, ang iyong pagsama. Amen?
human limitations or weaknesses are not an obstacle. It is an opportunity of God's power to be revealed. Gusto ni Lord ipakilala, gusto ni Lord iparanas ang kanyang kapangyarihan sa mga taong handang umamin, Lord, kailangan ko po ng tulong ninyo. Amen? Sa tuwing tayo'y manghihina, walang ibang makikita kundi ang grasya at power ng Diyos. At sa mga taong gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, may I invite you to stand up, please. Kung ikaw, ang taong yun, gusto mo maranasan ang pagsama ng Lord, gusto mo muli maranasan ang pag-revive ng Diyos, pag minsan we ask ourselves, bakit ganun? Ang apoy-apoy ko noon, ngayon parang nawala na. Maybe you depend sa sarili mo ng lakas. You are depending na sa tao. And God is waiting for you to depend on Him alone. On Him alone. Balik ka lang uli sa Diyos. Balik ka lang uli sa Panginoon. Kasi kapag ka tumingin ka sa tao, mabibigo ka, pwede kang madapa, pwede kang ma-discourage. Pero kapag ka tumingin ka sa Panginoon, you will never be discouraged. God wants you to know, let's go back to Him. Let's go back to Him. Depend on Him. Depend on Him. Depend on Him. Come on, kapatid, right now. Kausapin mo ang Diyos. While the worship team singing this song, just talk to God. At kung dumating man ang time na nagtiwala ka na sa sarili mong lakas, ihingi mo ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo ko, Panginoon. Come on, just talk to God. Don't pretend. Don't pretend. Come on. Come on. Yes, Lord. Lord, sorry po, Panginoon. Nagtiwala kami sa sarili naming kakayanan. Sa sarili naming ability, O God. Nakalimutan naming magtiwala sa iyo lamang. Lord, I pray, ibalik muli kami sa simula kung saan nakilala ka namin. Lord, ibalik muli kami sa simula kung saan nagpakilala ka sa amin. In Jesus' name. And Lord, I speak revival in our lives here in this place. Meron dito nangangailangan ka to be revived. I speak revival. Yung dati mong apoy na nawala, papalitan ng Diyos ng mas matindi pa. Come on, kapatid. In Jesus' name. Come on. Fully dependent on God alone. Come on. Fully dependent on God alone. Come on, worship Him. Lord, this is our prayer. You
Come on, declare it one more time. Trust in God, My Savior, the one who will never fail. Thank you, Jesus. He will never fail. Sing it one more time. I trust in God, my Savior, the one Come on, kantahin mo itong kantang ito from the bottom of your heart. And say to the Lord, Lord, I trust you alone. He will never fail. I trust in God, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. For the last time. And I trust in God, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. Panginoon, marami pong salamat. Kahit minsan di mo kami binigo. Kahit minsan di mo kami binigo, Lord. Kayo po ay naging tapat. Noon, ngayon, magpakailanman. Lord, you are faithful God. You are a loving God. Lord, help us and give us grace to trust you every day more and more and more. Lord, this whole year, Panginoon, it's already September, but Lord, I am praying that each of us, Panginoon, patuloy na lalalim ang pagtitiwala namin sa iyo hanggang sa kami po ay makarating sa 2026. Lord, I am praying spiritual maturity sa bawat isa po sa amin. Patuloy kaming magiging dependent sa iyong lakas, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, lagi mong ipaalala sa amin na hindi po namin kayang gawin lahat ng bagay kung wala po ang iyong pagsama. Kaya, Panginoon, muli, tinataas namin ang iyong pangalan, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian. This we pray in Jesus' name. Amen and amen.